Jesus, sovereign overcoming shepherd, He's in complete control. He is the Lord of all. Jesus, sovereign overcoming shepherd. Pagpalang araw mga kapamuso sa lahat ng mga kasama natin, mga kapamuso natin na dumadalo sa ating prayer meeting, mapa-online or face-to-face. Salamat sa mga andirito sa ating mga kasama sa Rainbow. Salamat sa inyo dahil tayo ay nagpapatuloy po ng gawain ng panalangin at alam natin na napakahalaga nito. So, ang ating title po ngayon ay ito po, no? So, basahin po natin with emotion. 1, 2, 3, go! Kaya pala. Kaya pala. So, ano kaya ang kaya pala, ibig sabihin, merong previously may nangyari. Merong tinatawag na cause and effect. So, although pwede ring wordplay, kaya pala. Pero, ngayon po, ito ay yung focus natin is yung cause and effect. Actually, parang maganda to bigyan ng series na susunod, yung isa namang kaya. But anyway, so ito po yung verse natin, yung Acts chapter 4, verse 13, yung silang muna, yung pinakadulo. Kasi napakahalaga nito, bagamat napaka-iksi nito, ito ay napakahalaga. So, basahin nun natin, verse 13c. Go, 1, 2, 3, go. Nabatid nilang dating kasamaan ni Jesus ang mga ito. So, ano kaya yung mga naunang kapahayagan? So, alamin natin kung ano yung mga naunang kapahayagan nito. Tayo muna yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa matututunan po namin ngayong araw na ito, Panginoong Diyos. Bagamat ito po ay maiksi lamang, Panginoon, sa Acts chapter 4, verse 13. Pero ito, Panginoon, ay merong daladalang napakagandang mensahe na aplikable po sa amin na mapapanghawakan namin, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po kami, Lord God, as we study your word in Jesus' name. Amen. So, nakita na natin yung sinabi doon sa verse 13. Nabatid nilang dating kasama ni Jesus ang mga ito. So, ang ating pong devotion ngayon ay lahat po ay nasa Acts chapter 4. So, ano po yung unang-una? Dalawang bagay lang yung makikita natin dito na napakahalaga na base doon sa verse 13. Unang-una pong punto na makikita natin dito. 1, 2, 3, go! Si Jesus ang pinagmumulan ng tapang at lakas ng loob para harapin ang takot maging ang panganib. So, ito po yung sinabi sa nauna. Sa verse 13 pa rin. So, babasahin ko po, Kanina, verse 13C. Ito naman, 13A. Ibig sabihin, ito yung nasa una. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan. Ano kayang tapang ito? Ito po yung tapang na hindi nanggugulo, Hindi ito yung tapang na biglang nagwawala. Pag sinabi hong tapang, ano ho kayang tapang ang ipinakita dito nila Pedro at Juan? Para malaman natin yan, atras tayo doon sa sinabi sa verse 1. Babasahin ko po yung sinabi sa verse 1. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Unang-una ho makikita natin dito yung tapang po sa pagsasalita. Patungkol ho kay Jesus. Aminado tayo, hindi madali magsalita patungkol sa pananampalataya. Sino dito walang struggle? Sharing your faith. Walang tataas ng kamay, Kasi lahat tayo nag-i-struggle. Kahit ho kaming matatagal na, nag-i-struggle pa rin. Totoo po yan. At mamaya makikita natin, babasahin natin yung sinabi ni Pablo. Super apostle na yun, Meron pa siyang prayer request. Kahit ho kaming mga pastor, meron pa rin struggle pa rin. Nag-pray pa rin kami, Lord, bigyan nyo kami ng tapang. Pero sila, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan. Ang tapang nilang magsalita. For context, ano po yung nangyari before this? Di ba, namatay si Jesus, muling nabuhay, sila yung nagtago. Nagtago sila kasi yung nag-persecute kay Jesus, yung pumatay kay Jesus, sila naman susunod, malamang. Pinagpapatuloy nila yung ginagawa ni Lord Jesus Christ. Pero nagsasalita pa rin sila. Isipin mo, again, ano yung tinuturo nila? Isang tao na namatay at muling nabuhay. Pangalawa, kiniklaim na siya yung katuparan na sinasabi sa Old Testament. So, umaangal yung mga tao. Pero buong tapang nila. So, sila ay nagsasalita. At buong lakas ng loob. Ano ba kaiba ng tapang at lakas ng loob?
Pag sinabing tapang, more on external. For example, di ba, yung kaya mong harapin yung panganib. Ang tapang nito, sinusuong yung lapakalakas na alon. Tapang nito, tinalon yung bata, niligtas. Pero yung lakas ng loob, more on internal. Diba? For example, yung may crush ka, naglakas ka ng loob, parang kausapin. Diba? So naglakas ka ng loob para humingi ng tawad. So, more on internal. So, ngayon, pagpatuloy natin dito, ano pa ba yung tapang at lakas ng loob na ipinakita ng mga apostol dito? So, kahit na sila po ay may takot, kahit na mayroong banta ng panganib, makikita natin dito sa verse 2, galit na galit sa dalawang apostol. Dahil itinuro ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Galit na galit yung mga religious leaders. And alam na po nila yun, yun talaga mangyayari. Pero alam na nila yung mangyayari, still ginawa pa rin nila. Parang yung di ba, yung nangyari ngayon sa, recently lang, yung sa West Philippine Sea. Alam natin, magagalit yung China. Pero yung mga Pilipino natin, mga kababayan, para mag-provide ng pagkain sa mga nandoon sa isla, kasi may mga nakatira sa isla Paano sila kakain? So, kailangan nilang suungin yung panganib na yun. Alam nilang magagalit ang China. Ganon din, yung mga apostol, alam nilang merong magagalit sa sasabihin nila. Pero dahil po, matapang sila, pinatapang sila, malakas ang kanilang loob. At dito po, apa po yung nangyari? Sa verse 3, kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Lahat po yan, malamang alam na nila kung ano mangyayari. But still, matapang sila, malakas ang loob. Di ba yun po yung pinakamahirap? Yung alam mo na yung may mangyayaring masama, pero itunuloy mo pa rin kasi ito yung dapat, ito yung tama. Alam mo na, yung parang kay Lord Jesus Christ, alam niyang mamamatay siya Alam niyang matindi yung hirap niya. Parang sa atin minsan, di ba, meron kang kakausapin na kapatid, kaibigan, ka-churchmate, alam mong magagalit siya sa sasabihin mo kasi gusto mong i-correct. Kaya yung minsan, dahil ayaw nila ng argumento, hindi nila magsasalita. Pero dahil alam mong ito yung tama, kailangan mong sabihin. Kahit na magagalit sila. Diba, diyan nga nakakatuwa si Ate Tess, Si Ate Tess malakas magsabi. Pero with respect. Pero ako na-appreciate ko yun Pero syempre, hindi mo madali ma-criticize, mapagsabihan. Pero yung tapang at lakas ng loob para sabihin kung ano yung totoo, kahit na merong magagalit. At dito matapang at malakas ang loob nila. Naharapin yung banta ng panganib, naharapin yung galit ng mga tao, kasi alam nila, tama yung kanilang ginagawa. Kaya nga, bilang conclusion, unang conclusion natin, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kaya pala matapang at malakas ang loob dahil kasamahan pala ni Jesus. Yun pala yung keyword. Kaya pala matapang. Kasi mga duwag sila nung una O, di ba? Si Pedro, sabi niya, hindi kita iiwan. 3 beses. In fairness naman sa kanya, siya lang yung sumunod. Yung the rest. Talaga nagtago. Natakot sila Normal yun. Kahit sino naman, kahit tayo naman siguro Madali lang sabihin, sasamahan kita hanggang kamatayan. Pero pag andyan na yung kamatayan, di ba? Iba yung madaling magsalita. Pero dito naging matapang sila, naging malakas ang loob nila, na-overcome nila yung fear. Andun pa rin yung fear. Pero na-overcome nila. Bubuuin ko po, yung verse 13, para mas maintindihan natin. May tinanggal lang ako sa gitna, mamaya natin babasahin yon. Sabi po sa verse 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Ito po yung last na batid nilang dating kasamaan ni Jesus, ang mga ito. Para maging matapang tayo, malakas ang loob, sa tamang katapangan at lakas ng loob, kailangan kasama natin si Jesus. Yun ang totoo dyan. Kung wala si Jesus, duwag tayong lahat. Kung wala si Jesus, wala tayong lakas ng loob. At makikita natin, kung kailangan natin ng lakas ng loob, kailangan natin ng katapangan, mas kailangan nating lumapit sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Lalong-lalo na tayo, di ba? Sa panahon natin ngayon, hindi man tayo directly na-persecute physically, pero ang maraming mga binabatong
mga negative about sa Christian kapag pumalag ka na. So, about sa immorality, sabi sa'yo, nagdi-discriminate ka, judgmental ka. Pero, saan manggagaling yung tapang at lakas ng loob? Kailangan kasama natin si Jesus. Pangalawang punto po na makikita natin dito sa kaya pala. Basahin muna natin yung Ephesians chapter 6 verse 19. About sa katapangan, sabi dito ni Pablo, meron siyang prayer request. So, alam niyo yung Ephesians 6, di ba? Yung armor of God. Tapos, ito yung prayer request niyo. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Kahit siya, nagpipray siya eh. Super apostle na siya rito, no? Gumagawa na siya ng himala. Marami mga vision na siya dito. Pero prayer request niya, bigyan ako ng Lord tamang salita at tapang. Ibig sabihin, nakakaramdam pa rin talaga siya ng takot. At tayo rin, makakaramdam pa rin tayo ng takot. Pero ang takot, hindi siya hadlang para tayo ay, yung bibig natin ay nakatikom para mabanggit yung katotohanan. Again, yun po. Point number 2 natin. Basahin mo natin. Kaya pala, 1, 2, 3, go! Si Jesus ay gumagamit ng mga ordinaryong tao para gumawa ng mga ekstraordinaryong bagay. Napaka-tindi po ng ginawa ng mga apostol dito. Sabi po dito, sa verse 13b, ito po yung gitna, in between. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Si Lord po gumagamit ng mga tao. Karaniwang tao. Di mo kailangan maging mataas ang iyong, bagamat hindi ko sinasabi, hindi mahalaga yung pag-aaral, pero anuman yung situation mo, anuman yung estado mo sa buhay, kaya kang gamitin ng Panginoong Diyos. If you will allow Jesus to be used by Him. At dito sa situation nila, karaniwang tao lamang sila, normal na tao, sa katunayan ng kanilang mga trabaho, mangingisda, tax collector, merong makabayan, merong mga ordinaryong job, wala kang makikita diyan ng mga senator, Sanhedrin. Kumbaga, sa lipunan, sila yung mga nasa laylayan. At ito pa, hindi nakapag-aral. Pero kahit hindi sila nakapag-aral, ano yung ginagawa nila? Nagsasalita pa rin sila, matapang pa rin sila. Ano po yung mga nagawa nilang extraordinaryong bagay? Ito po yung extraordinaryong bagay na ginawa nila, Tuloy natin sa Acts chapter 4 pa rin, sabi dito sa verse 4, Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Extraordinaryo to. Kung maalala natin, sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 14, verse 12, kaya niyong gawin yung mga ginawa ko at higit pa. Hindi natin mahihigitan si Lord Jesus Christ. Pero yung sinabi ni Lord Jesus Christ, mahihigitan niyo pa yung nagawa ko. Bakit? Kasi nung panahon na to, unlike the Lord Jesus Christ, di ba? So, nagbayan-bayan siya, nakapangaral siya, may mga naniniwala, pero sa panahon nila, libo-libo yung tumatanggap. Libo-libo yung mga lalaki lamang ito, wala pa yung mga babae. Grabe talaga yung pangako ng Lord, Sabi ni Lord, pangako niya yun makakagawa kayo ng mga dakilang bagay at higit pa dito sa nagawa ko. Yun ang pangako ni Lord Jesus Christ sa John chapter 14. Kung titignan pa natin ng context, malalaman natin ano ba yung sikreto para magawa natin yun. Tapos sabi pa dito sa verse, dito po, balik tayo dito sa verse 4. Ano po yung nangyari dito, Dinakip na sila dito Pero it's too late na. Kasi nakapahayag na sila Marami nang naniwala. Hindi mapipigilan. Pag ang Diyos ang kumilos, ang banal na Espiritu kumilos, hindi mapipigilan. Yung mga itinanim mo. Kagaya nung na-share natin kanina, mga patotoo. Yung mga itinanim natin, magbubunga at magbubunga yan. Tanim ka lang ng tanim ng salita ng Diyos. Sa verse 7, ito pa po sa verse 7, Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? At ito po ang sikreto. Para makagawa tayo ng extraordinaryong bagay, kahit na ordinaryong tao lamang tayo, sabi dito, sa verse 8, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. That's the key. Puspos ng banal na Espiritu. Balikan natin yung John chapter 14 na sinabi ko kanina. Yung sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 14 verse 12.
makakagawa kayo ng mga dakilang bagay at 'di ba? Na mahihigitan niyo pa yung mga nagawa ko, sabi ni Lord Jesus Christ. Tapos sinabi niya 'di ba sa verse 13, humingi kayo sa pangalan ko para ma-glorify ang Ama. Tapos sabi niya sa verse 16 and verse 26, ano yung sikreto? Holy Spirit. Lagi nating ine-emphasize yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit talaga yung kasama natin. Si Holy Spirit yung nananaan sa atin. Kung gusto mo makagawa ng extraordinaryong bagay para sa Panginoon, you need the Holy Spirit. Kailangan magpapuspos tayo sa banal na Espiritu, kagaya nung nasabi nga natin nung last Sunday sa preaching. Hindi tayo magsasawang magpaalala. Bagamat siguro maaring magsasawa, paulit-ulit na lang, pero this is really the key. Gusto mong makagawa ng dakilang bagay para sa Panginoon? Magpapuspos tayo sa banal na Espiritu. Kasi siya yung banal na Espiritu magpapabunga eh. Yung banal na Espiritu magpapabago eh. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, hindi sa pamamagitan ng aking salita. Not my preaching or my message, but according to the power of the Holy Spirit. Demonstration of the power of the Holy Spirit. Kaya nagbubunga yung kanyang mga ginagawa. At ano mo po, yung kayang gawin ng mga ordinaryong tao para kay Jesus. Sabi dito sa verse 9, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, ano po yung context nito? Ano yung nangyari sa chapter 3 dito? Di ba nagpagaling sila? Yung pupunta silang templo. Tapos meron ng lilimos. Sabi, wala kaming pilak. Wala kaming ginto. Pero kung anong meron kami, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka, maglakad ka. Ito yung tinutukoy. Again, another extraordinary thing. We can do above normal things. Beyond normal. Yun na hindi masusukat ng tao. Kung tayo ay aasaw sa ating Panginoong Diyos. Maaring hindi tayo makapagpagaling kasi ang Diyos ang nagpapagaling. Pero the greatest miracle na kaya ho nating magawa sa tulong ng banal na Espiritu ang makapagpabago ng buhay. Kasi maaring gumaling yung tao, pero pag hindi pa rin nagbago. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord Jesus Christ, pag nagpapagaling siya, magaling ka na. Ang susunod, sin no more. Huwag ka na magkakasala. The greatest miracle na kaya ho nating magawa sa tulong ng banal na Espiritu, makasaksi tayo ng binagong buhay. Yun ang milagro. Tapos, sabi pa dito sa verse 10, nais kong malaman ninyo, lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Again, bakit ho sila nakagawa ng extraordinaryong bagay? Dahil ho sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo. Makikita natin dito, through the power of the Holy Spirit and in the name of the Lord Jesus Christ, we can make extraordinary things. Kaya conclusion number 2, basahin natin. 1, 2, 3, go. Kaya pala nakakagawa ng kamangamanghang bagay dahil kasamahan pala ni Jesus. Again, si Jesus na naman po ang susi. Sabi, babasahin ko yung kompleto na. Sa verse 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Mga kasamahan pala ni Jesus. Sabi ho dito, ni Pablo sa chapter 1, verse 27 ng 1 Corinthians, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kahit walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sinasadya ho ng Panginoon na piliin ang mga mahihina. At kayang gamitin ng Panginoon ng mga mahihina. At tayo po, lahat tayo, ordinaryong tao. Lahat po tayo, alam natin yung mga weaknesses natin. Alam natin yung meron tayong mga hates. Ano bang tamang salita doon? May mga bahagi tayo ng buhay natin na ayaw natin eh. Pero ganun pa man, sino man ho tayo, ano man yung nakaraan natin, kaya ho tayong gamitin ng Panginoong Diyos. Kaya ho, bilang challenge ho, ito po yung ating mga tanong. Masasabi rin kaya ng iba sa atin ang katagang kaya pala?
Magbigay tayo ng example. For example, next, sabi dito, kaya pala mabait ka. Ano kaya karugtungnan? Kaya pala mabait ka kasi Kristiyano ka. Nasasabi kaya sa atin yan? Ito yung hamon eh. Kaya pala mabait ka, kasamahan ka pala ni Jesus. O, next. O, basahin natin. Go. Kaya pala magalang ka, kasamahan ka pala ni Jesus. At sabi pa, susunod, kaya pala masipag ka. Masipag kaya tayo, kasamahan ka pala ni Jesus. Ito yung mga ilang example lang ito, no? Susunod, kaya pala lagi ka nagbabasa ng Bible. Kasamahan ka pala ni Jesus. Nagbabasa ba tayo? Mga nanonood, nagbabasa ba tayo? Kaya pala, lagi ka nagde-devotion. Kasamahan ka pala ni Jesus. Nakikita natin, merong ine-expect merong ine-expect. Kaya pala, lagi kang nananalangin. Kasamahan ka pala ni Jesus. Kaya pala, lagi kang nagsisimba. Kasamahan ka pala ni Jesus. Kaya mapapansin natin, kapag ang isang Kristiyano makitaan lang ng isang, for example, nakitaan nag-yosi, bakit? Pag hindi Kristiyano, okay lang. Pero pag ikaw Kristiyano, nakitaan kang nag-yosi. Kasi hindi yun ang ine-expect sa'yo eh. Kasi kaya pala hindi ka nag-yosi. Dapat ganun eh. Kaso, ang tanong imbis na kaya pala, bakit ka nag-yosi? Or anything na hindi nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoong Diyos, merong hong ine-expect sa atin. Kaya, ano kaya yung kaya pala sa atin? That's the challenge for us. Dito, bagamat di sila nakapag-aral, bagamat galing sila sa, takot sila, nakapangaral sila Pedro at mga apostol, ang mga Kristiyano, na ipangaral nila ng buong tapang, lakas ng loob. Bakit? Kasi kasamahan sila ni Jesus. Bakit sila kahit ordinaryong tao sila, wala silang aral, bakit nila na ipangaral pa rin ang katotohanan? Kasi kaya pala, kasamahan sila ni Jesus. At dito po, gusto kong i-share sa inyo, i-share ko na to dati, si Mountain Man, bibilisan ko na lang, siya po ay taga-India, so namatay yung kanyang asawa. Dahil nga, ang layo po ng lugar nila ay, bago ka makarating sa ospital, 50 kilometers. 50 kilometers. So, dinadala niya sa meron sanang maikling daan, kaso may bundok. Pero kailangan niyang umikot. Just imagine this is the lugar. Ito yung lugar. Ito, may bundok dito. Andito yung ospital. So, iikot pa siyang ganon, 50 kilometers. Pero namatay yung kanyang asawa. Ano pong ginawa niya? Ang pangalan niya po, si Dashrath Manji. Ang tawag niya po sa kanya ay Mountain Man. At meron po yung pelikula. Ano pong ginawa niya? For 22 years, binungkal niya po yung bundok. Pinagtatawanan na siya ng mga tao. Siguro namatay yung asawa nito. Nabaliw na. Wala ka siyang pinagsasabihan. Yun na lang ginawa niya habang buhay. Pero after 22 years, ito po yung nangyari. Nahati niya yung bundok. Para mas maintindihan natin dito sa Rainbow, pupunta ka ng barangay hall. Nung dating sarado pa yan. Diba? Bawa, may sasakyan ka, may motor ka. Imbis na dito ka na, shortcut ka na eh. Pupunta ka pa doon, ilang metro pa. 1 kilometro pa mahigit yung lalakbayin mo. Dito, ilang na lang yan. Dahil po sa ginawa niya, 15 kilometers na lang. Just imagine. 50 versus 15 kilometers. Bakit niya po nagawa? Kaya pala, ito po ang kanyang kaya pala. I did it for love. I did it so that no one else would lose their loved ones the way I did. Kahit na siya po ay sinasabihan na nababaliw na siya dahil namatay yung kanyang asawa. Pero kaya pala nagpapatuloy siya. Hindi naman para sa kanya, kundi para sa mga kababayan niya. At siya po ay naging national hero nung lugar nila. Siya ay pinarangalan. Hindi niya tinanggap. Actually, hindi niya tinanggap yung pera, reward niya. Yung pera niya, dinonate niya para makapagtayo pa ng ospital. Kaya pala, nagpakahirap siya kasi mahal niya ang kanyang mga kababayan. Tayong mga Kristiyano, ano kaya ang kaya pala sa atin? That's the challenge for us. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat meron po kayong inaasahan sa amin. And even the world, Lord, meron pong inaasahan sa amin bilang mananampalataya mo, Panginoong Jesucristo. Kaya dalangin po namin, Panginoong Diyos, bilang kami ay niligtas mo,
And we were created in your image, in your likeness, lalong-lalo na meron kaming banal na espiritu. We pray, Panginoon, makita po ang bunga nun sa buhay namin. At sa gayon, Lord, sa mga ginagawa namin, kayo po ang maparangalan, Panginoong Diyos, at masabi nila, kaya pala, kasamahan pala ni Jesus ito. Kaya pala, mananampalatayang Kristiyano pala. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, because you can use us to glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Yun lang po.